Patuloy po nating minomonitor ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility over the North Philippine Sea. As of 3 in the afternoon ay huling namataan ng low pressure area almost 900 kilometers po east-northeast of extreme northern Luzon. Base sa ating analysis, mababa ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa susunod na 24 oras at dahil malayo pa po ito sa ating kalupaan, walang direct effect itong low pressure area. However, yung buntot nito, yung trough na tinatawag, ay siyang nakaka-apekto po dito sa may Batanes and Babuyan Group of Islands. Samantala, itong low pressure area na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, mas malayo sa ating kalupaan, higit 2,100 kilometers silangan po ng Central Luzon at mababa rin po ang chance na maging isang bagyo. Subalit nakikita natin, based sa ating latest satellite animation, unti-unti pinapalakas nitong low pressure area ang southwest monsoon or habagat dito po sa bahagi ng Mindanao. Within the next 24 hours, itong LPA na nasa loob ng PAR almost stationary habang itong low pressure area ay unti-unti aangat at nakikita natin pagsapit po ng Tuesday hanggang sa kalagitnaan nitong linggo na to ay unti-unting lalapit naman itong LPA dito po sa may Northern Luzon. So patuloy po tayong magmo-monitor. Sa mga susunod na araw po ay asahan po natin ang mga pag-ulan in many areas of Mindanao. Pinakang-ulanin pa rin po ang Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, itong Bangsamoro Region, bahagi pa ng Northern Mindanao, kagaya na lamang po ng Misamis Occidental and Lanao del Norte, at maging dito rin po sa may Batanes and Babuyan Islands dahil naman dun sa trough nitong low pressure area. So asahan po natin sa mga susunod oras yung kalat-kalat ng mga ulan at mga thunderstorms dun sa mga nabanggit natin na lugar. So mag-ingat sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. In other areas of Mindanao, kita rin sa ating latest animation yung mga pag-uulan, dulot po yan ng mga thunderstorms, epekto po ng southwest monsoon, itong Davao Region, Caraga Region, at datay ng bahagi pa po ng Northern Mindanao. Then dito po sa bahagi ng Visayas, sa mga susunod na oras, meron din mga localized thunderstorms, particularly sa may central portion of Visayas, dito sa may Samar provinces, at bahagi pa po ng Panay Island. Dito sa may Palawan, may bahagyang epekto po ng southwest monsoon, so asahan din yung mga localized or mga saglit na mga pag-uulan lamang. Habang sa Luzon, pinaka-apektado ng mga localized thunderstorms, itong parte pong Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, walang direct effect po from any low pressure area. Habang sa natitirang bahagi pa ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap sa mga susunod na oras. Para naman po bukas, araw ng Lunes, asahan pa rin ang pinakamataas na tsansa ng ulan sa may extreme northern Luzon dulot po ng trough ng low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. Sa Batanes and Babuyan Islands, asahan yung mga light to moderate with at times heavy rains at generally makulimlim po na panahon. But in many areas of Luzon, kabilang po ang Metro Manila, halos similar na weather conditions as ngayong araw. So asahan po natin bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan lalo na po sa hapon. Mainit at malinsangan po pagsapit ng tanghali kung saan dito sa Metro Manila, posible pa rin umabot sa 32 degrees Celsius yung ating temperatura by tomorrow. And in other areas such as Lawag and Tuguegarao hanggang 33 degrees. Sa Legazpi po, mainit by tomorrow hanggang 34 degrees Celsius. At dito naman po sa Palawan and Tagaytay hanggang 32 degrees Celsius. At sa Baguio, pinakamalamig pa rin po, between 17 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan by tomorrow dito sa Visayas, asahan din po ang bahagyang maulap at minsan maaraw naman po na umaga. Then sa tanghali, mainit at malinsangan, lalo na po dito sa may Metro Cebu at sa Iloilo hanggang 33 degrees. Mas mainit pa sa may Tacloban hanggang 34 degrees Celsius. At possible pa rin yung mga pulupulong ulan or localized thunderstorms lalo na po sa hapon na walang kinalaman sa low pressure area. Panghuli sa ating mga kababayan sa Mindanao, malaking bahagi pa rin po. Sa umaga pa lamang, makulimlim na dito sa may western portion itong Soc-Sargen, Bangsamoro Region, and Zamboanga Peninsula. Then itong Northern Mindanao, Caraga Region, and Davao Region, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan bukas ng umaga. Then pagsapit po muli ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi pa rin ng Mindanao magkakaroon ng mga paulan. Dulot po yan ng southwest monsoon or habagat. For the next 2 days, asahan po natin na wala naman tayong gale warning or matataas na mga pag-alon dahil generally po ay mahina naman yung habagat. Nasa 2.1 meters or nasa 1.5 palapag ng gusalin taas ng mga pag-alon kapag meron tayong mga thunderstorms na mararanasan sa malaking baybayin po ng ating bansa. And sa susunod pa na 3 araw or hanggang sa Thursday, asahan po yung unti-unting paglakas po ng habagat or southwest monsoon
at yung mga nagpapalakas po nitong habagat ay yung dalawang low pressure area na natin din nabanggit. No? Nakikita natin na mananatili pa rin ito sa paligid ng ating bansa sa mga susunod na araw. So for Metro Manila, by tomorrow, by Tuesday po rather, mostly cloudy skies or asahan po natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Then pagsapit po ng Miyerkules at Huwebes, asahan na yung makulimlim na panahon. So magdala po ng payong kung lalabas ng bahay during those days dahil po yan sa habagat, meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po for Baguio City, Tuesday and Wednesday, asahan na yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa umaga, nasasamahan ng mataas na tsansa ng mga thunderstorms pagsapit po ng hapon at gabi, dulot ng habagat. Then mas lalakas po yung habagat pagsapit po ng Thursday in many areas of Cordillera region, so magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. Sa ating mga kababayan sa Kabikulan, Tuesday hanggang Thursday, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, at meron din tsansa po ng mga pulu-pulong ulan or localized thunderstorms na walang kinalaman sa anumang weather disturbance. Sa ating mga kaiksoonan din na for Metro Cebu, Tuesday hanggang Thursday, asahan din po ang generally mainit at maalinsangan na panahon. Minsan maaraw po sa umaga, then may chance po ng mga localized thunderstorms for the entire Central Visayas, pagsapit po ng hapon hanggang gabi. At panghuli sa atong mga kaiksoonan din na for Metro Davao, sa kalagitnaan po ng linggong ito, asahan din po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, possible yung hanggang 33 degrees Celsius na maximum temperature, at meron din mga localized thunderstorms na walang kinalaman sa bagyo or LPA.